Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po nakaka-apekto yung shear line o ito po yung salubungan na malamig at mainit na hangin na nagdudulot po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa buong bahagi po ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, pati na rin po sa Aurora at sa Quezon. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Samantalang ngayong gabi hanggang bukas na umaga dahil po sa easterlies, ang buong bahagi po ng Mindanao ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Amihan naman po ang magdudulot ng maulap na kalangitan na may kasama hihina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi at lalo na po bukas sa madaling araw dito po sa bahagi ng Metro Manila, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Samantala sa Ilocos Region ay fair weather condition naman maliban sa pulo-pulong mahihina mga pag-ulan. Kaugnay nga po ng shear line ay may nilabas po tayo ng weather advisory ngayong alas 5 po ng hapon, no? Na kung saan ito pong bahagi po ng Palawan, pati na rin po ang buong bahagi ng Eastern Visayas, Albay at Sorsogon ay makakaranas pa rin po ng moderate o heavy to intense na mga pag-ulan within 24 hours or ngayong hapon po yan hanggang bukas ng hapon. Samantalang posible naman po yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa nalalabing bahagi pa ng Bicol Region, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Mimaropa at sa Quezon. Ito rin pong bahagi ng Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte, inaasahan natin na within 24 hours ay makakaranas din po sila ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Sa mga areas po na nabanggit o under po dito sa may heavy to intense, pati na rin po sa may moderate to heavy na mga pag-ulan, ay pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil yung mga pag-ulan na atin pong inaasahan ay posible pa rin pong dumagdag dun sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa at makipag-ugnayan po sila sa kanilang lokal na pamahalaan lalo na po kung kayo po ay nakatira sa low-lying areas o sa bulubunduking lugar dahil delikado po ito sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng bukas ng hapon o Martes ng hapon hanggang Miyerkules ng hapon, bawas na po yung areas na inaasahan natin na makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Ito na lamang pong eastern section ng Luzon, partikular na po ang Quezon, Camarines Norte, Aurora, Isabela at Cagayan, yung inaasahan po natin na makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, mas mababawasan na po yung mga areas na makakaranas ng mga pag-ulan. So dito na lang po na-concentrate yung moderate to heavy rain sa Aurora, Quezon, Isabela at Cagayan. Kaya po pinaghahanda po rin po natin yung mga areas na nabanggit sa posibilidad po na malakas na bugso ng pag-ulan na posible magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Para naman po sa magiging lagay na ating panahon bukas, inaasahan pa rin natin na ito pong bahagi ng Bicol Region, pati na rin po yung Mimaropa, Aurora at Quezon ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon at Calabarzon ay patuloy pa rin po makakaranas ng maghapong maulap na kalangitan na may kasama pa rin po ito may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan, dala po ng amihan. But sa bahagi naman po ng Ilocos Region ay generally maaliwalas pa rin po yung panahon na inaasahan bukas, posible lamang po yung mahihina mga pag-ulan o mga pag-ambon, dala rin ng amihan. Temperatura po natin bukas dito sa bahagi po ng Metro Manila ay nasa around 23 to 30 degrees Celsius, Baguio City 14 to 23 degrees at sa mga pupunta po ng Tagaytay nasa around 20 to 28 degrees Celsius. Sa Lawag naman po, 22 to 30 degrees agad ng temperatura, samantalang sa Tuguegarao at sa Legazpi City po, nasa around 28 degrees lamang yung kanilang maximum temperature. Dumako naman po tayo sa Kalayaan Islands at sa Puerto Princesa na kung saan naabot lamang po sa 24 to 29 degrees Celsius yung agad ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayaan, sa may Eastern Visayas, pati na rin po sa Caraga, patuloy pa rin po natin inaasahan ang maulap na kalangitan bukas na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero ang ibang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao ay maaliwalas po yung panahon sa umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon at gabi, asahan na po natin yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan. At meron naman po tayong mga babala o mga thunderstorm advisories o rainfall advisories na nilalabas po sa ating social media accounts at pinapost na nga rin po natin ito sa ating website. Temperature po natin bukas sa Iloilo ay nasa 25 to 30 degrees Celsius,
26 to 31 degrees naman sa Metro Cebu at 24 to 29 degrees sa bahagi ng Tacloban. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees agot ng temperatura. Metro Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, naabot pa rin sa 32 degrees yung maximum temperature. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning. Dito po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes, northern at eastern coast ng Northern Samar, pati na rin po sa may Kalayaan Islands. Kapag may gale warning po tayo, hindi po natin hinahayaan pumalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sakyang pandagat, dahil posible pa rin po yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan na aabot pa rin sa 4.5 meters ang wave height. Sa ibang baybayin na ating karagatan, lalo na po sa may seaboards ng Luzon, ay pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung moderate to rough na sea condition. Kaya ingat pa rin po yung mga papalaot, lalo na yung may maliit na sasakyang pandagat. Para naman po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad dito sa Luzon, particular na po dito sa Metro Manila na kung saan for the next 3 days, Miyerkules hanggang Biyernes po ay maaliwalas yung panahon na inaasahan natin. Kung may mga pag-ulan man, mahihina lamang at panandalian lamang po ito. Ganon din sa bahagi ng Baguio City na kung saan mga isolated light rains lamang po yung inaasahan natin hanggang Biyernes. Sa Legazpi City naman, hanggang Miyerkules, epekto pa rin ng shear line ay maulap pa rin po ang kalangitan dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pero pagdating po ng Huwebes hanggang Biyernes ay improving weather condition na inaasahan natin sa malaking bahagi po ng Southern Luzon area o ng Bicol Region area, kasama po dyan yung Legazpi City. Dumako naman po tayo dito sa Metro Cebu, pati na rin po sa Iloilo, na kung saan hanggang Biyernes po ay maaliwalas yung panahon, wala tayong inaasahan ng malawakang mga pag-ulan, maliban sa mga thunderstorm sa hapon at sa gabi. Sa may Tacloban naman, dahil nga po nasa eastern section pa rin po ito, no, asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan hanggang Miyerkules at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin. Pero pagdating ng Huwebes hanggang Biyernes, improving weather condition na yung inaasahan natin sa bahagi ng Tacloban City. Sa Metro Davao naman, patuloy pa rin po maapektuhan ito ng easterlies, kaya hanggang Biyernes, tuloy-tuloy na maulap ang kalangitan na inaasahan natin dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero sa Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City, maaliwalas naman for the next 3 days, pero maging handa pa rin sa posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. At ang araw po natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa 5:59 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 6:22 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay nating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming social media accounts sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yung latest dito sa Weather Forecasting Center, ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.